Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga kabigman. And I'm back. Okay, mga ka-airsoft, pagpasensyaan nyo na. Kanina may mga walk-in tayo na client from Nueva Vizcaya. Paano ba sabihin to? Hindi namin na broadcast yung live kanina, no? Kasi dito sa amin, meron dito sa kanto sa paglabas namin, ginagawa yung box ng internet. So, I have no choice para i-video na lang no yung ginawang transaction. Hindi na namin na ilagay sa live kasi nga wala kaming internet kanina. Pagpasensyaan nyo na mga ka-airsoft, no? Pero ngayong nag-resume na yung internet, ito na. I'm back. Okay. Ngayon nag-resume na yung internet, dire-diretso na tayo, maihahatid ko na sa inyo, maibibida ko na sa inyo yung mangyayaring test fire and review ngayon, no? Unit request ng ating mga ka-airsoft from different province. Okay. Jerry Castro. Okay, napakaganda ito. Alam nyo naman na tong DMR na to, apat na piraso lang yung dumating. So, nakuha na yung 2 piraso. Ang natitira na lang, actually, 2 piraso na lang to, no? 4 na piraso lang to. Mga ka-airsoft, libutin nyo man yung mga ibang mga shop, tignan nyo man yung mga ibang, yung mga nagbebenta, let's say, alam mo, meron mga nagbebenta dyan sa mall sa inyo. Wala kayong makikitang ganitong unit. Okay, nag-iisa lang to. This is a, ano ba to? HK M110A, no? Normally, itong setup na to is DMR setup. Pag sinabing DMR setup, designated marksman rifle. Para sa kaalaman ng mga Pinoy, kasi malamang hindi familiar sa ganitong klaseng setup. Ito yung designated marksman rifle or DMR setup. Itong setup na to is ginawang pamalit para sa mga sniper. Alam naman natin na ang sniper is literal na one cock and one shot. 'Di ba? Alam natin na gano'n ang mga sniper rifle. Pero itong unit na to is sinet up to, inayos, inimitate, ni-replica yung tunay na DMR setup. Kaya itong unit na to is mil-spec, military specification. Hindi siya tulad ng mga ibang rifle na merong mga twist na design, merong mga, kumbaga, hindi siya tulad ng rifle na walang katulad sa military, sa US, sa Germany, sa Australia, sa Canada, no? Itong unit na to, ito talaga yung ginagamit mostly ng mga DMR guy, sniper guy. Okay, no? What is good and special about this unit? Alam naman natin yung literal na wala akong rito, wala akong yung paano bang ginagawa ko rito? Ayun na. Dali. Monitor mo na lang, no. Itong unit na to is literal na, sabi ko nga sa inyo, wala rin akong okay, anyway, no. Wala rin dito. Itong unit na to is literal na ginagamit ng mga military sa US, yung mga ginagamit nila sa Afghanistan, yung mga ginagamit nila nung mga nakaraang gera na sinalihan nila, no? Okay, so, mil-spec na matatawag. So, kung ano yung ginagamit ng mga military, yun siya. Hindi siya biro, malaki siya, mahaba siya, malakas siya. Talagang, in short, matindi siya. Okay, no? This unit, perfect na perfect to mga ka-airsoft pag merong bipod. Grabe, ang bigat! Tingnan muna natin yung timbang niya, no? Without the full yung without lahat ng accessories niya, magazine with battery and BBs. Tingnan natin kung gaano siya kabigat. Grabe to. Okay, salang ko lang, no? Okay, mga ka-airsoft, no? Hindi ko ganong mabitawan. It is because, okay, tumitimbang siya ng 5 kilo. 5 kilo, wala pa yung lahat ng accessories na meron siya. Ang nakalagay pa lang sa kanya, makikita nyo is the scope pa lang.
So, tumitimbang siya ng 4.97. O, ilang guhit na lang, tutungtong na siya ng 5 kilo, di ba? Grabe, grabe, grabe. Napakalupit, napakatindi ng setup. Itong setup na to, mas maganda to kung nilalagyan natin ng bipod sa unahan. Para ang tipong datingan niya is naka-bipod sa unahan, ikaw, ikot-ikot ka na lang. Hanap ka ng angle mo, di ba? Hindi itong ganitong mga setup hindi ko masasuggest mga ka-airsoft na na ipang-a-assault mo, no? Kasi sa bigat nito na tumitimbang ng 5 kilo, siguro pag pag full setup na to, let's say meron na siyang bipod, meron na rin siyang battery, meron na rin siyang magazine and BBs, tutungtong to ng 5.5 kilo, no? Tutungtong ng 5.5 kilo or kulang-kulang 6 kilo. Mabigat siya kung sa mabigat talaga. Because of the unit na full metal din, no? Hindi ko maisasuggest to lalo na sa mga seniors. Sorry, no? Hindi para i-discriminate kayo mga seniors, pero I don't think na magiging komportable kayo rito. Maliban na lang kung talagang you will insist na kakayanin nyo. Kasi syempre, pag nasa utak natin nakakayanin natin, yung katawan natin gumagawa ng paraan para makaya nga yung isang bagay na yun, no? Pero, to tell you honestly, mabigat po talaga siya. Hindi siya, biruin mo yung may bit-bit ka na kulang-kulang 5.5 kilo, di ba? Or meron kang bit-bit na kulang-kulang 6 na kilo, lagi mong bit-bit yun. Mabigat talaga siya, no? Pero, lakas, layo ng mararating, lagatak, upgrade, lahat nasa kanya. Okay? Itong unit na to, alam nyo ba na kayang patungtungin to ng 700 FPS? Currently, ang unit na to is 550 FPS. Ang stock niya, although hindi na rin pala masasabing stock kasi nagkaroon na ng modification sa spring, no? Pero yung stock talaga nito, base sa structure niya is nagpo 480 FPS na. Pinatungtong namin to ng 550 FPS. Ganyan siya kalakas. Ngayon, pwede mong patungtungin to ng 650 up to 700 FPS. Safe pa rin siya nun. When I say safe, bakit Bigman meron bang upgrade na unsafe? Kaya nagkaroon ng safe? Tama ka naman dyan. It's, para magkaroon ng tinatawag na safe, ibig sabihin, merong unsafe, hindi safe na upgrade. So, pag sinabi kong safe na upgrade, ibig sabihin, yung upgrade na yon is proper. Ibig sabihin, hindi mako-compromise yung other parts like gears, like piston, like cylinder, like gearbox, hindi mako-compromise, di ba? Pero pag sinabing unsafe upgrade, that's the time na yung unit mo bororoy upgrade. Pag sinabing bororoy upgrade, upgrade ka lang ng upgrade, palit ka lang ng palit ng parts. Hindi mo kino-consider yung gear, hindi mo kino-consider yung battery, hindi mo kino-consider yung gearbox niya, kung kakayanin ba yung upgrade na isinalpak mo. Yun yung tinatawag na bororoy upgrade. Kumbaga, upgrade ka lang na upgrade, wala kang pakialam. Sinabi sa'yo ng pinsan mo, ganito, palitan mo, papalitan mo naman. Ang tunay na pag-upgrade, ganito mga ka-airsoft, no? Merong bobo na gunsmith at merong trusted na matalinong gunsmith. Okay? Kaya mo nasasabing matalinong gunsmith to dahil merong bobo na gunsmith. Kung walang bobong gunsmith, walang matalinong gunsmith. Di ba? Kaya mo nasasabing maganda yung isang bagay kasi may nakita kang pangit na isang bagay. Di ba? Kaya mo masasabing yung isang babae maganda kasi merong ibang babae na hindi naman kagandahan. Di ba?
Kaya mo masasabi na pogi yung isang tao kasi merong hindi pogi. Yan. Ganun yan ha. Reality yan. Reality yan. Totoo yan. No? Walang halong biro yan. Ngayon, para mo masabing yung isang gunsmith magaling, trusted, kasi merong mga gunsmith na nagmamarunong-marunong lang. Okay? Kaya ako sinasabi to kasi marami tayong mga ka-airsoft ngayon na napapahamak. Napapahamak kasi bakit? Nanonood ng mga vlog ng mga hindi naman talaga legit na vlogger. Nanonood ng mga vlog ng mga gunsmith, yung mga ways to upgrade, ina-apply nila sa unit nila, pero yung unit nila, hindi naman kakayanin yung upgrade na napanood nila. Di ba? Walang iniwan. Halimbawa, yung isang sasakyan, in-upgrade mo, pinalitan mo ng piston. Okay, piston. Pinalitan mo ng block. Pinalitan mo, ni-rebore mo. Di ba? In-oversize mo. Okay. Ngayon, yung sasakyan na in-upgrade mo, Wigo lang. Wigo lang or Vios lang. Kahit anong gawin mong upgrade dun sa Wigo mo at saka sa Vios mo, never silang kayang tumapat sa Honda SIR. Hindi sila, kahit anong gawin mong upgrade dun sa Toyota mo, hindi nila kayang tapatan yung Honda SIR, yung Honda Type R, yung Honda Mugen. Hindi nila kayang tapatan yun. Kasi hindi naman sila designed for a race, di ba? Ang Toyota, ang Wigo, ang Vios, design yan for a daily vehicle na tinatawag. Opisina, bahay, opisina, bahay, opisina, bahay, opisina, bahay. Okay? Ngayon, sinet up mo siya, ginawa mong oversize sa mga piston. Kahit anong gawin mo setup sa kanya, hindi niya kakayanin tumapat man lang sa kalingkingan ng Honda Type R. Gets? Kaya ibig sabihin, may mga upgrade na dapat lang, may mga upgrade na hindi dapat. Okay? Ngayon, gusto mo yung rifle mo palakasin. Meron lang safe na upgrade na para lumakas yung isang rifle. Hindi lahat ng rifle is talagang kailangan nakabili ang rifle. Kailangan gusto mo i-upgrade mo. Hindi ganoon. Kung gusto mo bumili ka ganito, no? Ako para sa akin hindi naman hindi sa nang mamaliit tayo, pero bumili ka ng rifle as micro CQB or CQB. Don't expect na malakas yan katulad ng mga RIS or tulad ng mga DMR. Let's say biruin mo to, ang stock nitong unit na to is meron na kagad FPS na 450 to 480. Stock yon, wala pang kinakalikot. Yung mga micro CQB natin is yung iba 380 to 400 lang. Don't expect na ang stock ng mga micro CQB is 450 pataas. Di ba? Learn how to manage mga ka-airsoft your expectations. Kasi, maliit lang sila. Di ba? Ganun din, meron kang Toyota Vios, Toyota Wigo. Don't expect na yung Toyota Vios mo, Toyota Wigo mo is pag lumapag sa EDSA, kakarerahin mo yung mga big SUV, yung mga Type R, yung mga Honda SIR, yung mga big bike na makikita mo, hindi mo kayang tapatan talaga yon. Every unit has a purpose. Okay, no? Meron nag-comment dito, nabasa ko, stock is good. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Bumili ka ng rifle, kalikot dito, kalikot doon, palit dito, palit doon. Expected mo na masakit na sa ulo yung rifle mo. Pero bumili ka ng rifle, let's say CQB. Okay na to CQB ko. Pag ang laban is 380 FPS to 400 to 420, okay na to, papalag na to. Ngayon, meron kayong laro, ay 450 pataas ang 450 and below pala, ang category pwede. Kung may extra pera, mas maganda para hindi masakit ang ulo mo, bumili ka ng assault rifle na medyo mahaba na kayang tumaas dun sa 450. Di ba? Sa akin yun lang hindi ko ina-advise yung meron ka sasalihan na 450, palit dito, palit doon. Okay, tapos balik ka dun sa dati mo nilalaruan,
which is 380 to 400, downgrade ka na naman. Tandaan nyo, yung unit nyo, the more na binubuksan nyo, the more na bumabagsak ang value. Yan, ganyan yan ha. Sino ba naman ang gusto na yung ginagamit niyang unit walang value? Di ba? Ako, sa totoo lang, mayabang ang dating ko. Siguro naman, nakikita nyo naman no? Gusto ko, yung unit na ginagamit ko is hindi cheap. Ayaw ko na yung ginagamit kong unit is cheap. Gusto ko, yung ginagamit kong unit is may bragging rights. Ako talaga gano'n, no? Ever since nag-big bike ako, gusto ko yung ginagamit kong big bike, not the ordinary big bike na common na nakikita sa kalsada. So, anong binili kong big bike? Bumili ako naked bike, bumili ako ng H2R. Di ba? Yan, gano'n. Gusto ko may adventure bike ako, meron akong adventure bike na Benelli, meron akong adventure bike na GS1250 by BMW. Ganyan ako Yan ang normal ko, no? At pinagtatrabahuhan ko yon. Hindi ko inihingi yon or ibinuburaot kahit kanino man or sa misis ko. Kaya meron ako ng mga yon kasi pinagtatrabahuhan ko, pinaghihirapan ko. Ako, ang masasuggest ko sa inyo, matuto po kayong makontento doon sa unit nyo. Okay, bumili ka ng pistol, Glock, pero nalalakasan ka sa mga 2011. Nalalakasan ka kay No Bridge, nalalakasan ka kay KJ Works, nalalakasan ka kay Desert Eagle, nalalakasan ka doon. Yung binili mong Glock, kahit anong gawin mo, hindi niya kayang lampasan ng lakas. Yung mga Desert Eagle, yung mga No Bridge, hindi niya kayang lampasan yun. Ngayon, sasabihin mo, i-upgrade mo, pupunuin mo ng ganito, kakarga mo ng ganito. Kahit anong ikarga mo ron, hindi niya kayang tapatan yun. Okay, madako tayo sa China. Bumili ka ng China. Ang katwiran mo, panlaro lang sa bahay. Pang practical shooting lang. Alam nyo ba na yan ang maling concept na nasa utak ng Pilipino? Okay, bumili ka ng unit, bumili ka ng China, bibili ka ng airsoft. Wag mo sasabihin pang bahay lang kasi or pang trip-trip lang, pang laruan lang. Hindi ganun yun. Pag pang personal mo, pag ikaw na ang gagamit, kailangan the best. Diba? Payag ka, mag-aasawa ka. Sasabihin mo, mag-aasawa ka, papakasalan mo. Pang ano lang kasi to, pang one night stand. Diba? Pangit, diba? Maganda mag-aasawa ka kasi mahal ko siya. Siya ang gusto kong maging ilaw ng aking tahanan. Pipili ka na yung the best na sa panlasa mo. Diba? Hindi, ang airsoft hindi parang ano yan. Na binili mo tapos maibabalik mo. Hindi. Actually, wala naman nagbibigay ng warranty sa airsoft. Diba? Nasanay lang siguro kayo sa Big Man sa lifetime warranty. Pero walang nagbibigay ng warranty. May kilala ko. Nagbibigay, ginaya ko. Lifetime. Kasi ang Big Man ganito. Pakita ko sa inyo yung history ng Big Man. Ang history ng Big Man, lifetime service warranty. Okay. Kami, napapangatawan talaga namin yung lifetime service warranty. Talagang nagagawa namin. Talagang lifetime. Okay. May mga unit kami na 2 years ago, 3 years ago, 4 years ago na. Meron din mga unit na 5 years ago na. Hindi naman sa amin binili. Nagagawa namin. Okay? Kasi nga dito, totoo yung sinasabing lifetime service warranty. Ginaya kami ng isang tao. May gumaya sa amin. Ang sistema, lifetime service warranty na rin daw siya. Pero, ang tanong, nagagawa mo ba yung mga unit na binili sa'yo na ipina-lifetime service warranty? Ang sagot, hindi nila nagagawa. Ganito ang style nila. Dadalhin yung unit sa kanila, pinagawa. Binili ko to 2 weeks ago. Biruin mo, 2 weeks pa lang ha. Dadalhin sa kanila. Okay, iwan mo. I-re-receive ng mga tindera yon. I-re-receive nila. Okay, iwan mo na lang. Okay, tawag. After 1 week, tawag. Okay na po ba yung pinagawa ko? Ay, hindi pa. Hindi pa. I-check pa lang. O, ganyan yan. O, pangalawang weeks,
tawag na naman, second week. Okay na, na-check na ng gunsmith. Ngayon, ito ang problema. Hahanap tayo ng parts. I-order natin ng parts. Yon, gano'n ang sistema. Pangatlong week, tumawag. Okay na po ba yung baril ko na i-order na ng parts? Hindi pa rin eh. Pang-apat na week, tumawag. Sir, walang makuha ng parts. Sir, wala pong makuha ng parts. Ano pong gagawin ko sa unit ko? Abang-abang lang po kayo. Yan ha. Isang buwan ka nang nag-aantay. Yung unit na binili mo, hindi pa rin nagagawa. Antay-antay ka lang daw. Yun ang sabi. Dito naman ngayon, kukunin mo na lang, ipo-pull out mo na lang. Anong nangyari rin sa pera mo? Sayang. Diba? Si Big Man, bakit Big Man ang yabang mo naman. Bakit sasabihin mong sila nga, hindi nila kaya? Bakit ano bang meron ka? Bakit kaya mong gawin? Nagagawa niyo yung isang unit. Kasi mga ka-airsoft kami, kumakatay kami ng unit. Okay? Halimbawa, itong unit na to, meron tong unit na ang hirap, meron tong parts na ang hirap hanapan ng pyesa. Okay. So, paano mo magagawa yan, Big Man? Kukuha ko ng isang ganitong bago, kakatayin ko, kukunin ko yung parts na kailangan mo. Dito sa Big Man, kaya namin yon at afford namin yon. Okay? Yan ang sinasabi ko. Doon sa iba, sorry to say pero meron pa ako ng mga naririnig, kinakahoy pa nila. No? Kinakahoy nila yung parts ng nagpapagawa sa kanila. Pero hindi naman confirm yun, kaya makikita nyo, hindi ako nagbabanggit ng pangalan. Pero ang nagsasabi sa akin yan is mismong gunsmith nila. Di ba? Yung mismong gumagawa sa kanila. Yan. Hindi naman sa pag-iabang mga ka-airsoft, no? Ang Big Man Hobby Shop ang isa sa merong isang shop na nagtataglay ng isa sa pinakamagaling, madiskarting gunsmith dito sa buong Pilipinas sa kasalukuyan. Okay? Ang Big Man, isa sa merong pinakamatinding gunsmith, pinakamagaling, no? Dito sa bansa natin. Okay? Kaya never kayong mapapasubo, never kayong sasakit ang ulo, no? Ako ang katwiran ko, di bali nang sumakit ang ulo ko, wag lang yung kliyente ko. Kaya nga lifetime warranty kami. Kasi ginagaya kami ng iba, lifetime service din sila, pero hindi naman nila magawa. So, para maiba tayo, tignan natin kung kaya pa rin nila tayong pantayan, gayahin, lifetime warranty tayo. Okay? So, mga ka-airsoft, medyo, grabe. Intro ko pa lang, napakahaba na. Grabe, no? Pogi naman, sir, sabi ni Vladimir Osborne. Thank you, sir. Idol Big Man, shoutout po. Archie Limpahan. Magandang tanghali, Idol Joe Canlapan. Jumbo pala yan, sir, Vladimir Osborne. Yes, talaga naman. Jumbo, ang laki-laki, no? Ang bigat-bigat, okay? Idol Big Man, good luck po mamaya sa finals. Team Santa Maria, Bulacan. Thanks, Idol. Thanks, RG Limpahan, no? Good luck sa inyo and to your team. Okay, Idol, lapag mo price. Hindi nilalapag, hindi live selling to, no? Baka bago ka lang rito, JKM. Wala kang mapapalang price sa live. Kasi hindi live selling to. This is a vlog, a guide ng item ng aming mga ka-airsoft, no? Ngayon, kung bago ka lang dito, mag-PM ka, boss. sorry. Mag-PM ka, okay? Stock is good, sabi nga ni Sir Christopher, no? Pasodo from Oriental Mindoro. Siya nandito. Okay, no? Yan, Pasodo Oriental Mindoro. Tapos nandito sa atin si Sir Bresit Malyari. Tomo, di magastos kanya. Durability preferably kung ako mag-upgrade. Sa bagay, tama yan. 380.20
G, umiiyak na. Nasa diskarte lang talaga ang paano maglaro kahit mababa FPS mo po. Yun, yan. Yan yung mga nagsasalita na yan, mga expert yan sa mundo ng airsoft na ating ginagalawan. Okay? Mga expert yan. Kaya mga airsoft, no, hindi naman masama kung makikinig kayo sa advice ng mga expert. Ako, lalo na ako, talagang marami tayong advisor na kinukuhanan ng info. Tama ba yung ganito? Pwede ba yung ganito? Sakto lang ba kung igaganito natin? Marami tayong ganyan. Marami tayong kinukuhanan. Hindi tayo sobrang talino. Tatapatin ko kayo, no? Baka nakikita nyo na i-intimidate kayo na akala nyo alam ko na lahat. Actually, hindi ko alam lahat. Marami pa tayong hindi alam. Pero sa tulong ng mga taong nakapaligid sa atin, sa tulong ng mga taong nahihingan natin ng mga advice, nagmumukhang matalino tayo. Pero sa totoo lang, mas maraming matalino sa atin, no? Kaya tinitimbang-timbang natin lahat yan, yung information na na-feed sa atin, then from there, kumukuha tayo ng mga inputs na pwede nating ma-share din sa inyo. Ma-share ko sa inyo. Okay? Kaya advice, malaking bagay yan, no? Tandaan mo, ganito, pag meron kang bagay na hindi alam, magtanong ka. Dalawa lang yan eh. Pag ikaw, hindi ka nagtanong, bobo ka at tanga ka habang buhay. Pag hindi ka marunong magtanong, sabi nga, ang batang matalino, ang batang matanong, matalino. Mamaya, may karugtong yan, ha? Ngayon, hindi naman forever nagtatanong ka. Kailangan yung tinanong mo, nagre-register na sa utak mo yun. No? Kasi, tumatanda ka rin. Kaya, may karugtong yun. Ang batang matanong, matalino. Pero, ang matandang matanong, kayo na bahala. No? Ayun. Ang matandang matanong, tanga. No? Kaya, habang bata ka, magtanong ka na. No? Hindi, habang bago ka sa mundo ng airsoft, okay lang na magtanong-tanong. Diba? Tapos, pero hindi ka lagi magtatanong. Kailangan, yung tinanong mo, nagre-register sa utak mo, inia-apply mo. Ang hirap naman nagtanong ka, tinuruan ka na, i-guide ka na. Tapos, hindi mag-register sa utak mo, baka hindi para sa iyo yung paglalaro ng airsoft. Okay? Baka hindi para sa iyo yun. Kaya tansyahin mo rin yung sarili mo. Basta mga airsoft, meron kayong problema, magtanong kayo. Kung alam kong kasagutan, bakit hindi? Sasagutin ko kayo. Kung hindi ko alam ang kasagutan, sasangguni tayo dun sa mas experiencado sa atin. Yung mga gunsmith natin, yung mga tropa natin, yung mga advisor natin, yung mga supplier natin, magtatanong tayo doon para makakasigurado tayo dun sa tamang kasagutan. Okay? Grabe, ang init-init kanina, ngayon umuulan. Kuya, ano po ba ipapamana mo sa akin, Benelli o GS Kawasaki? Grabe to si Sir Chris. Ay, mga airsoft, nalulungkot ako kasi inalis na yung Boss Ironman. Alam niyo naman sa Boss Ironman, yan yung paraan natin para makalibot sa buong mundo, maka-meet and greet yung ating ka-airsoft, 'di ba? Tapos yung deserving nabibigyan natin ng mga airsoft. Hindi man high-end, pero yung airsoft na sigurado nating magagamit niya at mag-e-enjoy siya sa araw-araw, 'di ba? Nalulungkot ako kasi binaba na sa Kongreso, sinabi na yung 2024 Boss Ironman na naganap noong February ay yun na po yung last na Boss Ironman. Nalulungkot ako, pero kahit papano masaya na rin ako kasi sa dami na aksidente, nakaligtas po tayo, hindi lang isang beses, kundi nakadalawang beses tayong nakaligtas sa 1,200 kilometer 24-hour ride. No? Okay, masaya na rin ako para doon, masaya na rin ako, no? Okay, find a partner who can support your hobbies. Boss, anong unit po yan? HKM 1110, 110A, no? Okay, so Andy South sa Sustana, hello sir.
Opo, tama ka po dyan, Idol Diego Piñon. True yan, salute sa your gunfit. One time, makakamayan ko rin siya, no? Di masama pong magtanong, mahirap maging mangmang. Oh, tama, tama. Tama yun. Totoo yun, nasaktuhan niya, no? Hindi masamang magtanong. Pag nagtatanong ka, oo, sige, tanggapin mo yung pride na hindi ka marunong eh. Kaya ka nga nagtatanong, di ba? Ngayon, pag nagtatanong ka, kailangan mag-register sa iyo yun, no? Pag nagtatanong ka, be glad. Kasi merong taong, alam mo, nung panahon ko, nung way back, lalo na nung sinisimulan ko tong Big Man, no? Way back, nung ako, ang tawag sa mga unit namin nun is gas gun. Hindi naman talaga GBBR, hindi ganon, gas gun. Ang ginagamit namin way back, Flon. Free yun. Flon 12. Yan, ganyan yan, no? Ginagamit namin nun. Putya, pag nasira yung unit, mismong yung mga tindahan na binibilang ko sa People's Park, dyan yun, sa harapan ng SM North. Yung mga binibilang ko dyan ng mga unit, putya sila mismo, hindi nila alam. Ang nangyayari, sige, bumili ka unit, nasira. Ang mga unit ko nun, MP5 Walter, MP5 Navy, Walter, Springfield, yan mga unit ko nun. Gas, ganyan kung tawagin. Way back nahahalata tuloy yung edad ko. way back, 1990, 1995, 1996, yan. Yan yung mga time na yon. Gas gun, kung tawagin yon. People's Park dyan sa SM North, nahahalata yun. Wala kami mapagtanungan. Ako, wala akong mapagtanungan. Talagang bumili ka. Ngayon, malakas loob mo, buksan mo. Bahala ka, pag maibalik mo, maganda. Kung hindi mo maibabalik, pasensya. Pag hindi mo naibalik yon, kukuha ka na lang ng isang plastic bag. Ilalagay mo na lang dun yung unit mo, pati yung mga maliliit na parts. Wala na. Yung ginastos mo way back na 5,000, na 7,000 pesos, wala na talaga. Wala akong mapagtanungan way back. Plus, nung sinisimulan ko tong Big Man 5 years ago, wala talaga mapagtanungan. Bagkos, lalaitin ka pa, no? Nagsulputan lang yung mga kaibigan, yung mga tropa na kahit papano nalalapitan mo. Way back, no? Nalalapitan mo. Huwag ganyan, ganito gawin mo, ganun. So, from there, from there, yung mga nakalap nating information, ini-apply natin. So, sa totoo lang, malaki ang utang ng loob ko dyan sa tao na yan. Ayan, yung chat na yan, no? Si Sir Christopher Paligutan. Sa totoo lang, no? Mula umpisa hanggang huli, hanggang sa ma-raid ang Big Man, nakaantabay sa akin yan, no? Hindi man through financial, pero sa support, moral support, advice, tapos sharing of thoughts and ideas, yan, nakaantabay sa akin yan, no? Tapos, syempre, nakamit tayo ng iba't ibang klaseng tao. From there, yun ang mga nag-guide sa atin. Nakamit tayo ng gunsmith na matino, na matindi talaga. Kasi marami rin talagang, totoo, no? Ayaw ko lang magbanggit ng pangalan. Marami rin akong naging gunsmith. Marami rin talagang mabuti, pero meron ding mga, merong pansariling interest, no? Ayun. Awa naman ng Diyos, nandun pa rin sila. No? Okay, pero ako ngayon, I'm satisfied with my circle of friends, with my mentor, with my advisors, with my gunsmith. I'm very satisfied kasi talaga naman, never ako napapahiya regarding sa mga modification, sa mga ideas na i-share nila sa atin. Pasensya na, sobrang haba ng intro ko, grabe. So, ibaba ko nga muna ito, nangawit na ako, no? Unit, Sir Jerry Castro, ito na po yung unit mo. So, ikaw na lang bahala mag-modify regarding sa... Kasi wala siyang wala siyang nakalagay dito na rail, no? So, pipilitin kong makahanap dun sa isang tambak ko, na sa mga isang sako ko ng rail na metal na 21 or 22 millimeter. Pipilitin ko din, ilalagay natin, no? I-bolt natin para magkaroon na siya ng
ng bipod. Okay, bipod. Okay, sino to? Junior battery operated. Yes, battery operated po ito, mga ka-airsoft, no? Okay, so boss, ako sa Benelli na lang. Haha. Walang ya kayo. Basta low profile ka lang, chill. Walang ya to mga pinag-iisa-isahan na. Yung isa parang ang interest yung Kawasaki CH2 ko. Yung isa Benelli naman. Oy, mga chong, hindi pa ako mawawala. ang nag-sign off lang is yung boss Ironman na asosasyon, hindi yung big man, no? Okay, no? Anyway, sana dumating yung time makasama ko mag-ride. Yan sila Sir Chris, sila Sir Brisit, tapos yung mga kaibigan natin dyan sa norte. Okay, mga ka-airsoft, no, let's pray for Nueva Ecija, Pantabangan, yan lugar ng kasiguran. Medyo hindi maganda ang kalagayan nila because of the hindi pagkakaunawaan ng mga kapatid natin na matatawag na natin na may mga ipinaglalaban sa kanilang organisasyon na kinaaniban, no, at saka sa military natin, no. Sa kasalukuyan, may mga naririnig ako news, may mga client kami katulad kanina, no, yung going kasiguran na yan, nagkakaputukan daw, no. Let's pray na sana maayos na, no. Sa ngayon meron tayong kinakaharap na gulo sa West Philippine Sea. Tayo mga Pilipino, hindi dapat tayo magpataasan ng ihi, maglaban-laban, no. Dapat ang kalaban natin yung mga Chino na mga nagtatanga-tangahan, yung mga Chino na nananakop sa atin sa ating teritoryo, yung mga Chino na binabastos, no, yung mga mangingisda natin diyan sa Zambales. I heard pati gawing Pangasinan ngayon, parang pumapasok na sila, no? Pinapasok na nila yung mga parang apektado na yung mga mga kapatid natin sa Pangasinan, no? Kaya ako nanggigigil. Nanggigigil ako. Hinahanda ko na yung mga basukan ko rito, eh. Anyway, mga ka-airsoft, let's roll! Unit ng ating multiple repeat ka-airsoft, Glenn Ong, okay? Anong nakaraan, meron akong ipinakita, yung full setup nito, meron siyang kasamang scope mount. Ganitong itsura nun, no? Ayan. By the AW Custom, original to, na. May kasama siyang scope mount, then may kasama na rin siyang charging handle. Ang charging handle, ganitong itsura. Okay? Aalisin mo yung Bomar sight na nakalagay sa kanya, ipapalit mo itong charging handle, then iuupo mo yung scope mount para siya sa RMR scope, no? Nilalagay siya para merong papatungang paglalagyan. Ganun din ang setup dito sa race gun na to. Aalisin mo to, ito yung Bomar sight, no, na tinatawag. Iuupo mo dyan yung charging handle para kasahan yun. Sa charging handle, let me know kung kanan ka or kaliwete ka, kasi may pang kanan nun, may pang kaliwete, okay? Ngayon, what is good and special about this? Itong unit na to naka-fixed barrel na. O yan, ha. Itong unit na to is naka-fixed barrel. Normally hindi naka-fixed barrel to. Normally kumakalog talaga to, no. Pero itong unit na to naka-fixed barrel na. Syempre courtesy by our modified and paano ba sabihin to? Hinawakan at trinabaho ng ating buting gunsmith, no? Okay, so buting gunsmith from Pampanga, okay? Guys, ang gunsmith ko talaga na taga Pampanga. Later on, mamaya, nasa SNR San Fernando, Pampanga. Okay, no? Yung mga gusto ng sticker dyan, yung mga libre naman dyan, mamaya SNR San Fernando, Pampanga, nagkikrave lang ako sa pizza. Bibili tayo rin ng pizza. Yung mga bakante dyan, yung mga walang ginagawa dyan,
puntahan niyo ako mamaya, SNR. Bibigyan ko kayong free sticker, tsaka bibigyan ko kayo, kain tayo ng pizza. Treat ko, libre ko. Okay, no? Ayan, ha? I'm calling those kabalen natin, no, na malapit sa area, or kung matyaga ka, kahit malayo ka, punta ka lang doon. Mamimigay ako ng sticker. Mamaya, nagkikrave lang akong pizza. Wala akong ibang gagawin doon. Bibili lang ako ng pizza at saka chicken. No? Tapos, ayaan ko sila Mrs. or sila Shane na maglibot-libot at bumili doon sa SNR. Pero ako, stay lang ako sa isang side, kakain lang ako ng pizza. Okay, so, mamaya yun, no? So, unit na to, para sa ating airsoft, Sir Glenn Ong. Ano ang meron sa AW Custom? Bakit merong AW Custom? AW Custom is the high-end version of the WE. So, it means to say, WE is the entry level. WE, yun yung mga budget mill side ng mga Taiwan pistol. Ngayon, kung gusto niyo yung more durable, more quality, more high-end ng presyo, at the same time yung performance category, so go for the AW Custom. Marami yan, no? Marami mga high-end, magagandang quality yan. AW Custom, Army Armament, EMG, yan mga yan, no? So, yan yung mga unit na hindi ko masasabing walang toyo, walang issue, walang defect, walang glitch. Kaya lang kasi pagdating sa amin, na-correct na agad namin yan eh. Kaya kung mapapansin ninyo, sa 10 pinapagawang pistol or rifle, isa lang ang sa amin. The rest, hindi sa amin binili. The rest, binili kay ganito, binili doon, tapos nagsara na sila kasi hindi nila masustain yung nangyayari sa mundo ng airsoft. Bandang uli, itong bumili, walang alam kung saan ipapadala, walang alam kung saan ipapagawa. Ngayon, nakita nila si Big Man sa internet, kaya sa amin dumadagsa ang paggawa. Okay? Itong unit na to, plain and simple silver na 2401 7.0, nasa infinity category itong mga to, ha. Kung mapapansin niyo, may rail na rin siya for some upgrades like flashlight, like laser, like kung anong gusto mo, no? Tapos ang scope mount, hindi katulad ng ibang unit na sa rail nilalagay. Meron siyang mga hole kung saan dyan mo ilalagay yung scope mount at doon mo iuupo yung mismong RMR scope mo. Okay? So, this unit is powered by a high kappa 7.0 ang haba niya, no? This is a 6.0. Yan, no? Makikita nyo. 7.0, 6.0, then 5.1. Kuha tayo 5.1 para alam nila. Okay, this is a 5.1 unit. Ayan, o, yan. Diba? So, paiksi na paiksi. 5.1, ito yung standard. 7.0, race gun, no? Okay, makikita nyo, may compensator. Napakaganda naman. Wala ka naman masasabi lahat. Naka-competition trigger, naka-magwell na may design. Okay, naka-anti-freeze nozzle. Naka-hop-up rubber na rin. Okay. Comment ko lang, no? Ito yung pinakaayaw ko sa lahat ng mga unit, eh. Comment ko lang, meron siyang dummy firing pin. Ayan, no? This dummy firing pin, ang pinakasakit niya, ang pinaka-problema niyan, from time to time, dapat chine-check mo kung lumuluwang. Kasi pag yan, lumuwang yan, at tumalsik yung spring at saka yung firing pin, wala na. Butas na yan, no? So, dummy firing pin ang tawag dyan. Yung iba kasi, wala nang ganyan, naka-hammer protection pad na. So, ito, dummy firing pin. So, kailangan time to time, chine-check nyo rin, no? Ngayon, let's do the review, demo of the unit, no? So, ganun pa rin, mga ka-airsoft, wag natin kakalimutan. Always, kailangan merong silicone oil. Yan lang yung multivitamins na pwede mong ibigay sa unit mo para masustain niya, para magkaroon siya ng flawless at saka ng maayos na how do you call this? Maayos na performance, no? While using the unit. Okay? Kasi yan lang, silicone oil. Ngayon, never use WD-40 or some oil like used oil or cooking oil or what, no? Basta
silicone oil. Silicone oil, sige, parang konting paliwanag, no? When the silicone oil spray on the surface, nag-iiwan niya ng very thin, smooth film dun sa surface na yon. Just imagine, may silicone oil to, may silicone oil din to, okay? Yung unit mo nagkikiskisan, nagkakaskasan. Dahil dun sa very thin, smooth film na nandito sa surface na to, at nandito, pag nagkiskisan yan, hindi directly makikiskis or makakaskas yung bakal. Di ba? Yun ang pinakasilbi nitong silicone oil. Para to leave a very thin protection on every surface. Okay? So, ganun ang ginagawa natin sa unit na to. Sprayan natin ng oil. Number 1, kasa natin. I-lock natin manually. Sprayan natin ng slide stopper. Sprayan din po natin ang nozzle. Okay? Yan. Ngayon, dako tayo sa magazine. Sa magazine naman, ang pinakasilbi ng oil, since wala naman nagkikiskisan dito, is to protect. Pinoprotektahan naman niya yung mga o-ring na meron ang ating mga valve. Bawat mga valve merong multiple types of o-ring, multiple na laki ng o-ring, merong mga iba't ibang klaseng o-ring. Okay? Yun yung kailangan natin proteksyonan. Kasi rubber yon. Yung rubber na o-ring, once na na-expose sila sa chemical na dala ng gas, from time to time, then walang protection. Eventually, yung rubber o-ring is, meron ako example dito ng o-ring yung mga Tamiya o-ring to. Nasaan na? Sa tabi nyo, wala na. Di ba may mga o-ring ako, no? Anyway, pagpasensyaan nyo na nawala rito yung o-ring, no? Pero, yun nga, yung mga o-ring, tumitigas yun, lumulutong. Pag yun lumutong, magkakaroon na ng leak yung unit mo. Okay? So, spray tayo, output valve and inlet valve. Output valve, slightly, konti lang, slightly. Pag sinabing slightly, hindi sinasabing isagad mo, itulak mo, or puwersahin mo. Slightly, as gentle as possible. Slightly, gently, press the valve, then spray. Bakit kailangan mong i-press, gently press the valve? It is because para yung valve open. Pag open yung valve, yung in-spray mo, papasok sa loob. Pag hindi open ang valve, yung in-spray mo, tutulo. Okay? Kaya mas magandang papasukin natin, gently press the valve, the output valve. Then, inlet valve. Sa inlet, wala kang ipe-press. Okay? Ngayon, ang unit natin is, sabi ko nga sa inyo, na i-fine tuning, na i-trigger job. Bali ito, isa to sa mga in-upgrade ko ng float valve, no? So, nag-upgrade tayo ng float valve, kaya expect na malakas yung unit na to. Tapos, na i-fine tuning, ang ginagawa during the fine tuning is, yun nga, yung mga alignment ng mga nozzle, ng mga valve, yung mga synchronization ng inlet versus output valve, then, float valve versus nozzle, inaayos yun doon. Okay? Kaya yung unit natin, matipid na siya sa gas. Kung mapapansin nyo, lalagyan natin ng gas yung unit natin, 2 seconds lang. Okay? Sakto. Press down. 1, 2. Okay? Way back. Maglalagay tayo ng gas sa unit natin, 5 seconds, 7 seconds. Lakas, di ba? 1 canister is good for 25 to 30 full rounds. Pero ngayon, 2 seconds na lang tayo naglalagay. 1 canister is good for 50 to 55 magazine. Ano yung tinuwa? Ha? Ano na? At ipasilipin mo lang. Ay, patinginin mo dyan. Total, dito naman ako. Okay, ayan. Let's go back. Kasi merong gusto mag-walk-in, kaya lang wala naman booking. Yan ang lagi ko sinasabi. That's the reason why gusto ko merong booking para i-adjust natin yung time. No? Katulad ngayon, nagla-live ako. Gustong tumingin pistol. Hindi ko siya may entertain kasi nagla-live ako. Yun, di ba? It's good thing na nandyan si Shane kasi siya mag-a-assist dun sa ka-airsoft natin. Okay? Ngayon mga ka-airsoft, no? Sabi ko nga, upgraded yung unit natin ngayon. Kung mapapansin ninyo, meron siyang
tinatawag na trigger job and fine tuning. During the trigger job, anong inaayos? Yung synchronization din, no? Yung pagkakasynchronize ng hammer, ng beaver, ng sear, ng trigger. Lahat 'yon, no? Nagaganap 'yon during the trigger job, no? Kaya yung unit bago makarating sa inyo from the supplier, bago makarating sa inyo, dumadaan muna sa mabusising pag-check ng ano yan, Shane? Ikaw na, Shane, i-entertain mo sila. Mas makikisiyag. Apo? Okay lang. Mamaya na, dadaan sa live eh. Kaya bang dumaan? Taga saan ba kayo, mga bossing? No, sa Diponso po ako. San Ildefonso? Sige, paano mo? Ito nga lalo ko. Oh. Para ni Masilba magsisiyar. Sige po, madam, dito na lang po. Dito na lang, baka matamaan kasi dun sa likod. Sige, madam. Okay, no? O, yun. As I was saying, mga Airsoft, no? Shade pa sara to. As I was saying kanina, nagdaan na sa fine tuning, kaya wala na kayong problema. Ngayon, meron ng gasto, may silicone na. Maglalagay naman tayo ng bala. Sa paglalagay ng bala, mas nakakabuti kung meron kang speed loader. Kung wala kang speed loader, ang tendency is isa-isa mong isushoot lang yung bala mo. Pero dahil meron ka, mas madali. Hatakin lang po ito pababa, put your right thumb here. Bakit kailangan put right thumb, big man? Ano, pauso mo na naman. Hindi pauso yun, no? Tandaan nyo, wala akong sasabihin na ikakasama ninyo. Wala akong sasabihin na inimbento ko. Ang lahat ng sasabihin ko na maririnig nyo sa camera na to, bagay na hindi nyo kailangan bayaran. Okay? Lahat na maririnig nyo rito is kung ano yung makakabuti sa unit nyo. Kaya natin nilalagay yung right thumb natin dito para kung sakaling mabitawan mo to, hindi siya mababasag. Okay? Kasi dahil sa lakas ng spring, dahil bago to, habang hinahatak mo to, possible mabasag to kung lagi mo nabibitawan. Pero kaya nga, right thumb para siya yung sasalo bago bumangga dito. Okay? Hatak pababa all the way, then dito shoot yung bala sa pinakababang parte. Ngayon, pump lang po tayo using our reloader. Oh, Big Man, ano yung kinakalog-kalog mo? Ha? Big Man, ano yung kinakalog-kalog mo left and right? Kinakalog natin, hindi dahil invento yon. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng sasabihin ko rito, makakatulong sa inyo. Kaya ako kinakalog sideways para umalign yung mga bala. Okay. Kita nyo? Naka-align na. Ngayon, ready na yan. Pasok sa unit. Kasa. Huwag nyo akong gagayin magkasa. Kasi masakit sa kamay, lalo na kung di ka sanay. Gamitin nyo lang yung tamang Shane yung target. Yung tamang pagkasa lang. Okay? Mga Airsoft, the 2401, the 7.0, Infinity, AW custom. Firing! Open bolt. Ay! Hindi nag-open bolt. Open bolt kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Yun. Sarap, no? Napakaganda nito. Then, just make sure na bago nyo itatabi yung unit, make sure na walang lamang bala at syempre, walang lamang gas, no? Kung ilang araw lang, okay lang. Pero kung matagal na panahon, mas maganda pa singawin niyo by pressing this one. Tandaan nyo, 2 seconds lang nilagay natin, ha? 2 seconds para sa isang full round. Tignan natin kung meron pa. Kasi baka nagsisinungaling lang si Big Man, eh. Firing! Seconds lang yan. Kita nyo? Ang dami, di ba? Kaya sulit na sulit kayo, kaya maganda ang performance ng unit. Okay? Ngayon, pasingawin. Ano yung mga yun? Wala na? Sumilip eh. Naki-CR lang. Ang sakit naman nun. Hindi, bumili naman nito. Ang sakit naman nun, no? Pumasok.
na kay CR lang. Woo! Grabe. Ang layo ng pinag-CR nila, no? Although hindi naman natin pinagdadamot, kaya lang, medyo, di ba? Medyo hindi lang maganda. No, na pupunta ka sa isang bahay, makiki-CR ka lang. Walang iniwan eh, no? Ilagay sa kalagayan ninyo. Nagbebenta kayo ng barbecue sa harapan nyo ng bahay. Tapos, anyway, libre lang naman CR, okay lang. Pero, next time na lang, no? Buti na lang, hindi ko i-stop yung vlog para sa kanila. Diba? Okay. Anyway, next natin is yung unit ng ito, Sir Jerry Castro. Yung kanina isa kay Sir Glenn Ong. Ngayon, Marvin C. Oh, grabe ah. Jerry Castro, Pinoy. Glenn Ong, siguro, baka Chinoy, si Sir, no? Then Marvin C. SY, ah. Tumadami sila. De, joke lang, no? Mga ano yan, mga ka-airsoft dati na mga ano yan, Chinoy, talagang dito na, kumbaga pusong Pinoy na. No? Hindi tulad ni Madam Alice Goo. No? Madam Alice Goo, Bambantarlac. Guwang Ping. Ngayon, based on the investigation na ginawa ng Senate, ng NBI, ng PAOK-TF, no? So, si Madam Alice Goo is trained, no? Is talagang ano siya, paano ba sabihin to? Spy, no? Na pinatakbo sa politika para hawakan, para bigyan ng proteksyon yung mga illegal na pogo sa ating bansa, no? Yun, no? Okay, so wala tayo against sa mga Chinese. Marami tayong friends na Chinese, yung mga pusong Pinoy na. Pero hindi rin naman lingid sa kaalaman nyo. Maraming mga, yun nga, yung Chinese, yung mga illegal na pogo na yan, na nag-a-abduct, na sexually, virtually scammer, di ba? Marami yan. Binibiktima rin nila yung mga kapwa nila Chinese, no? Kaya tayo mga Pinoy, huwag tayong tumulad doon. Diyan sa Pantabangan, sa Nueva Ecija na yan, no? Sa Kasiguran. So, naglalaban Pinoy-Pinoy. NPA versus the military. Meron lang hindi pinagkaunawaan yan, no? Dapat hindi tayo ganun. Dapat isa lang ang kalaban natin. Yung nang-aabuso, yung naninira sa yamang likas natin sa Baho de Masinloc, sa West Philippine Sea, no? Yun lang. Ngayon pinapasok nila pati Palawan. 'Di ba? Sa tingin nyo, tama ba at maganda ba 'yon? 'Di ba? Hindi. Kaya dapat magkaisa tayo. Okay, unit natin sa Airsoft, Marvin C. Ito paubos na rin to. This is the Batang Quiapo edition by Coco Martin. Ito yung ginamit niya doon. Paubos na to, no? Actually, lahat na nagkaroon nito, napaka-buenas nyo, napaka-swerte nyo. Yung wala nito, sayang. Sayang ang pagkakataon, no? Kaya, ayun. So, anyway, ganun pa rin. Press natin, lagyan natin ng silicone oil. Okay? Press, then silicone oil. Okay, after that, dito rin sa ilalim, no? Yan. Okay. What is good and special about this unit? Napakaganda mga airsoft. Bakit? Ayan, no? Kita nyo, hindi siya naka-fix outer barrel, pero walang galaw yung unit up and down, left and right. Diba? Doon pa lang panalong-panalo ka na talaga. Naka-anti-freeze nozzle na rin. Naka-anti-freeze nozzle came from the word itself. Anti. Ibig sabihin, hindi. Ayaw. Anti-freeze, hindi siya basta-basta, what do you call this? Nagyeyelo. Alam nyo naman kasi na yung airsoft natin, pag nirapido mo, pak, yung activities ng gas is masyado mabilis, nagyeyelo sila. Okay? Ayan. Pag anti-freeze nozzle, hindi siya magyeyelo. Okay? Ngayon, lagay tayo ng gas mga ka-airsoft. Upside down, hindi pwedeng pahiga or patayo. Pataob po dapat. Then, press down. 1, 2.
2 seconds is enough. Ayan, magugulat na naman kayo. Yung 2 seconds na nilagay natin, sobra-sobra para sa isang puno, sa isang full rounds. Yung 2 seconds na nilagay natin, magtataka kayo, ang tagal, di ba? Ang tagal bago maubos. Bakit big man yung unit ko? 7 seconds, 5 seconds. Nilalagyan ko. Hindi pa makaubos ng isang puno. Ba malay ko. Kasi yung unit mo, hindi nagdaan sa fine-tuning and trigger job. Yung unit dito sa Big Man, nagdaan sa fine-tuning and trigger job. Kaya napakaganda, napakaayos ng performance. Okay? Hatak pababa, put your right thumb here, all the way, then dito ilalagay yung bala. Pump lang po tayo. Okay. Maximum rounds ng high kappa is 27. Ha? Pero nilalagay lang natin is between 20 to 23 para hindi masira yung spring. Okay? 6.0 Infinity Silver by the AW Custom. Pasok, kasa. Then ready to fire. Firing! Open bolt. Wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, itong unit na to, unit natin kay Airsoft, Marvin C. Nakakatuwa naman kasi pahabol mga unit nga pala to, mga ipapalalamove natin. Yung isa going Evangelista Makati, this one going Las Piñas, dos ba o uno? Basta Las Piñas, ano yun? Anong lugar yun? Basta dos. may nabasa kasi ako Las Piñas, dos. Hindi, ano? Anong lugar? Yung dos, yung kay Doc dati? Ha? Tanong niya kay mama niyo kung anong dos yung sa Las Piñas. Anyway, no, ito, tulad nga na sabi ko, marami pa rin lamang gasto. Firing na natin, no? Kanina, full rounds na, dami na. Talon! Ayun na, okay na, talon dos. Okay na, kay Sir Marvin C. Ngayon, firing. Tulog muna ako. Kita nyo, 2 seconds lang yun, ha? Ang daming firing, di ba? Kaya, sulit na sulit pag yung unit nyo naka-trigger job and naka-fine tuning, no? Ngayon, nangihinayang kayo, ayaw nyo bumili kay Big Man, ayaw nyo ng performance unit, okay lang. Kasi, kayo rin naman ang magsasuffer, di ba? Tandaan nyo mga ka-Airsoft, lahat tayo binigyan ng free will. Binigyan ka ng karapatan or binigyan ka ng kakayahan magdesisyon. Pwede ka sa amin. Ikaw makikinabang. Huwag ka sa amin, okay lang. I will laugh at you later. Okay na? Kaya tulad ng sinasabi ko, believe me now. Trust my word now and you will thank me later. No? Paniwalaan mo yung pinagsasasabi ko ngayon. Papasalamatan mo ako bandang huli. Believe me now, thank me later. Disregard my word now, wag mo akong paniwalaan ngayon, and I will laugh at you later. Tatawanan kita kasi sinabi ko ng maraming beses sa vlog, hindi mo pa sinunod. Mas sinunod mo yung tindero ng mangga, yung tindero ng fishball, yung tindero ng taho. Mas sinunod mo yung sinasabi nung tambay dun sa kanto na tropa mo, no? Yung mas sinusunod mo yung nagtrending na nambabasa sa San Juan, wata-wata. Ano? Mas sinunod mo 'yon, wala namang utak 'yon, wala namang kapasidad. Yung sinasabi ko sa iyo is info, tips nang galing sa mga expert, info and tips na galing sa mga manufacturer. Mas sinunod mo yung tropa mong wala namang napatunayan sa mundo ng airsoft, wala. I will laugh at you later. Okay? Unit ng ating airsoft, Marvin C. Talondos. Okay. And now, for the main event, last but not the least, enough muna tayo sa gas, no? This is a battery operated
DMR setup. Okay? What is good and special about the DMR? Ang DMR, Lucas, ipakitabi na to. Pakitabi na to. Kanina pa ako nagre-request, pakitabi na to, pakitabi na yan. Okay? What is good and special about the DMR setup? Replica sila, no? Unit sila na sadyang ginawa para palitan, para magkaroon ng more intense, magkaroon, kasi ginaya nito, ang konsepto nito, ginaya yung sniper rifle. Ang sniper rifle, mostly, kahit dun sa mga Hollywood film, yung makikita ninyo in real life, is one cock and one shot. Pero ito, hindi na siya one cock and one shot. Battery operated siya, so meron pa rin siyang features na rapid fire, meron pa rin siyang features na single fire. Okay? Pero syempre, hindi ganun kataas ang rate of fire nito unit na to. Why? Kasi nga, malaki siya. Ang rate of fire niya, mabagal. Pero, bawat isang putok niya, solid. Kita niyo yung magazine niya, oh. Hindi ba kayo matatakot? No? Di ba? Yan ang magazine niya. Napakaganda, napakalaki, no? So, ngayon, lagyan muna natin ng bala to. Kakaibang lagyan ng bala to, no? Kasi, gagamit tayo, no? Siyempre, may adapter siya. Tama ba ako? Ewan ko lang kung tama ako, ah. Baka hindi ako tama sa pinagsasabi ko, eh. Ay, hindi nga ako tama. Peng akong reloader. May yung... Ano to? Saan galing to? Outer barrel. Defective na yan. Okay, ngayon, tignan ko. May special type of reloader to mga ka-airsoft. Ang reloader nito is... Hindi ito. Yung reloader na deep pump. Ayan, doon sa mga po-repair yan na. Pero mga reloader na deep pump. Doon, kuha ka doon. Meron kasama reloader yan, di ba? Yan. Sa Big Man Commemorative. Yan. Okay? No, so, maraming reloader pala dyan, no? Ayan. So, ayan. Itong reloader ng bala niya, no? So, hindi siya pwedeng kung ano-anong reloader. Lagyan lang natin ng bala, no? Ayan. Ito. Hindi siya tulad nung ordinaryong M4 na mga ka-airsoft na merong butas sa ibabaw para ibubuhos mo yung bala, then ikakamot mo. Wala. So siya, ganyan, ibabaon mo dito, ayan, ibabaon mo. Okay, pag nabaon mo na, ganyan na, ipapump mo. Yan. Papasok yung bala. If I am not mistaken, one full rounds nito is equivalent to 250 BBs. No? Hindi siya tulad nung isa natin na 300, yung ordinaryong M4. Ito 250 BBs. Hindi ko na gano'ng pinuno mga ka-airsoft, no? Ngayon, battery operated, pakita ko muna sa inyo yung itsura niya. As I was saying, yun nga, napakabigat niya. Hindi siya yung literal na pang-assault na pang-lusob, no? Na dadalhin mo. Hindi siya gano'n. Kasi, makikita niyo yung setup niya is telescopic scope ang nakalagay. It means telescopic, yung nasa malayong lugar, papalapitin mo. Kaya telescopic, okay? So, mabigat talaga siya mga ka-airsoft, ha? Kaya sabi ko nga sa inyo, yung ganito, dapat to meron tong mga bipod. Okay? Ngayon, fully adjustable pa rin tong rear. Ayan, oh. Ayan, fully adjustable pa rin. Depende sa gusto mong pwesto. Depende sa haba ng gusto mo, sa liad ng ulo mo, no? Ngayon, para malalagyan natin ng battery ito, instead of pressing this, papahabain, ito na lang, iti-twist mo lang to. Pak! Okay, na-twist mo, alisin mo yung cover. Then, merong wiring dito. Ayan. Ayan, yung plug, oh, which is kung tawagin yung Tamiya plug, dyan mo ilalagay yung bala. Nasa yung tester ko. Wala na ibang mga tester ko rito, no? Yung matataas sa milliampere. No? Anyway, this is my tester. Tumigas na. Okay, then pasok natin sa unit. Then, load natin to. I-plug lang natin to. You will never go wrong sa pagpa-plug dyan kasi hindi naman siya papasok kung hindi siya para dyan. Okay, ngayon, after that, no?
pasok lang ulit natin to. Okay then, twist. Okay. Yan, napakaganda ng unit. Tulad nga ng sabi ko, not the ordinary unit na makikita mo on the market, no? Ngayon, pasok. Okay. Ang AEG, ang battery operated na rifle is hindi mo kailangang ikasa. Hindi siya kinakasa, ha? So, huwag kayong masanay na akala mo parang action star kayo na hinahatak to. Wag. Kasi baka masira pa yan. So, pag nasira yan, problemado pa kayo. Okay? Lucas, layo mo yung target. Okay, firing! Takot si Lucas, ha? Firing! Single fire. Alright. Okay, masyado mataas. Firing! Okay, rapid fire natin. Try natin rapid fire, ha? Rapid fire. Grabe, ang sarap, ha? Single fire. Calibrate natin mamaya yung scope, naka 12 o'clock. Okay, no? Napakasarap nitong unit na to. Tapos, yun nga, narinig nyo naman, hindi ganun katindi yung rate of fire niya. Ano ba yung rate of fire? Yung bilis, yung prrrr. No, hindi siya ganun katikas yung rate of fire niya. Pero, bawat putok niya, solid talaga. Napakasarap ng unit na to kung gagamitan mo ng unit ng bala na 0.30 to 0.35 to 0.40 pataas, no? Kasi dahil sa haba niya, dahil sa tindi niya, dahil sa lakas niya, nangangailangan siya ng mabigat para ma-achieve niya yung stable na flow ng bala. Okay? So, every time na matatapos ka maglaro, release the magazine. Remove pala, sorry. Okay, yan, normal yan, na may malalaglag din. You need to clear the chamber. Sampo to. Okay. After you clear the chamber, rest the spring. Yun na yung pinaka-importante sa lahat para hindi siya humina, para hindi siya masira. Lagay mo sa rapid fire. Press mo ng 1 second. Then single fire. Then save. Yan. By then, makakasigurado ka na yung unit mo tatagal at hindi mawawalan ng saysay dahil manlalata agad or masisira. Okay? Unit ng ating ka-airsoft, Jerry Castro. Napakaganda. The HK-110A. Napakaganda nito, napakalupit nito. Limited lang to. Yung ganitong unit, makikita nyo, this is the magazine, while ito yung itsura ng ordinary na M4 magazine. Ayan o. O, diba? Magkaiba talaga, no? So, yun nga, sabi ko sa inyo, bihirang-bihira lang to. Sa magkakaroon, maswerte, sa hindi, pasensya, no? Minsan lang lalabas to, itong unit na to, kaya napakaganda, napakasarap nito. Ano pa bang pwedeng ibihis dito, no? Ano pa? Masarap to. Isoppressor. Tapos gagamitan mo ng mga 720 millimeter tight inner barrel. Aray ko! Sarap po. Di ba? Napakaganda niya, no? O, kita nyo? Itong unit na to, yung mga airsoft, oh. Ambi yung safe niya, then ambi rin yung mag-catch. Napakaganda. Wala ka nang hahanapin pa, no? Okay mga airsoft, yun lang po muna. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod po tayo, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po, and have a blessed day to all.